good morning dito tanan sa pagsugod. Let us have our silent prayer. As we start, let us sing our opening hymn, Now I Belong to Jesus. Let us sing the first and the last stanza. Jesus, my Lord, I will love you ever. Arms, Lord of all religion, bless them of our souls. Now I belong to Thee. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Good for the years of time. Now for eternity. Joy plus my soul, Jesus must be. Praise be the mind that's more than sin. He's the bread that I have to the Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. No other years of time but in eternity. For our call to worship, let us request Ms. Carlota Sulucan. And for opening prayer later, let us request Pastor Sulucan. I will be reading from the book of Psalms, chapter 112, verses 1 to 12. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commandments. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Even in darkness, light dawns for the upright. For the gracious and compassionate and righteous man. Good will come to him who is generous and lends freely, who conducts his affairs with justice. Surely he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. He'll have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is secure, will have no fear. In the end, he will look in triumph on his foes. He has scattered abroad his gifts to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be lifted high in you. So wicked men will see and be vexed, will gnash his teeth and raise it. The longest will be kept. Para sa kanya opening prayer, let us pray. Amay nga natin balahan, Ginoo, we thank you so much, Ginoo.
that we can gather together as one. Isabihin kami Ginoo ng halin, nilain ang among mga background. Lord, thank you, giving people ni mo kami Ginoo. And we are your people. Yung Ginoo, nagkakilala kami ng ikaw ang amon manunuga. You are our creator. You are our Savior and sustainer of our lives. At Lord, thou Ginoo, ikaw kita magkaon sa amin. Ikaw ay habang sa amin. Even the air that we breathe. Lord, thank you so much. Lord, damo kami Ginoo sa mga benefits na nabatod sa iyo Ginoo. Sa Ginoo, mayara kami Ginoo ng mga panaligban. Mayara kami Ginoo ng binabantyak sa amang kalawasan. But Lord, we thank you so much sa libre. Ikaw gamahanan ni Diyos. Ikaw ginag-aayo sa among binabantyak. Ikaw man Ginoo nag-provide sa among mga Lord, for all of these benefits, nagpasalamat kami Ginoo. Labi na Ginoo sa imong bugtong nga anak nga naghalad sa iya kabuhi dito sa cross. Agud lamang Ginoo kami makaangkon sa kapatawaran kag kaluwasan sa amon mga tuwa. Ginoo kinahimaya kang ginamon. As we pray, kabay ko gid mag-bless Ginoo sa tagsa-tagsa nga yari diri ang amon mga neighbors, amon mga kauturan nga nagkari Ginoo. Kabay ko magpakamayo. Nakita nimo Ginoo ang ila Ginoo nga mga efforts Ginoo sa pagkaring, sa paghimaya, pagtahod sa imong ngalan. Lord, thank you so much, O God, sa imong Ginoo nga kay ginay ginahatag sa amon. Sa silingan tinion, nagapangayo kami Ginoo sa patawad sa amon mga kasalanan. Ayan Ginoo, may mga pulong kami Ginoo nga nahambal nga hindi nakapalipay sa imong mga pangunahuna. Kaya sukuman mga nahimo na hindi Ginoo na palipay ikaw. Lord, patawaran kami and cleanse us with the precious blood of Christ. Imo puno nagasiling, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Pagkamayo nga Ginoo sa tagsa, isang Ginoo sa mga kanakanimo nga nagkapatigayan sa mga likuton, kapag ikaw magpagkamaayo sa kay Cristel, sa kay Carlota sa pag-operate, kag subuman Ginoo nagapray kami Ginoo sa among internet connection, patay ni Lord sa pag-uli Ginoo, kag subuman Ginoo ginapangamuyoan namon ang among mga kauturan nga nag-upload online, kapag ikaw Lord magpagkamaayo Ginoo, kapag hatag sa ila Ginoo sa imong mga blessings. Kag Lord sa siningat tinion, ginatugyan namon sa imong ininga pagsimba, kapag Ginoo makahatag sa paghimaya sa imo, malipa ikaw, kag manginsa, ini ka mahumot nga halad dira sa imo nga trono sa buhay. Pinapasalamatan namon, ginahimaya ang imo ngalan, sa ngalan ni Cristo Jesus nga, amon Ginoo, kag personal na manluwas. Amen. Good morning, giliwat sa tanan, kag welcome gid. Sa pagpadayon, kag before kita mamati isang pulong sa Ginoo nga ihatag sa ating pasasunugan. Magpamati kita na isang special number nga ihatag sa ating sa sunugan kids.
Good morning. Ate kami. Salamat sa habang panahon. Pagiging sa kabila ng ating ulan. Bigaya naman ang tulad at pagsimulan ito at ikaw. Tulad siyang nagbibigay ng lahat sa puso kong damdamin. Nagkayang dapat naman kulay. Magulang siya, ugat ng aming labi. Mundo'y magulang man para sa pangadi. Nagkingalan ang as nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming purihin. Sa pundo'y aking tangingin. Ikaw, iyong kalupatan. Walang hanggan. Kundi lang ikaw, O Diyos, tapat naman tunay. Pag-aasang ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man maasahan. Kalgani, aking hanggang ang nitong buhay. Nabilang ka, O Diyos, sa habang panahon. Kapag ako'y naging kasabihan. Sa bawat biglating ng kapaliwanan naroon. Naluyan ang pag-ahang aking ginahon. Pag-ibig mo na nagsabi, buhay ang lahayon. Amen. Thank you so much, kids. Baby Kay and Sunshine. No, sino naman next time na mas special number. At baby siya naman next time. Okay, salamatan. Salamatan din sa Ginoo ang talent na ginhatag sa mga kabataan. Sa ating tanan. Sa siningan time, magpapamati kita sa message na ikihatag sa ating pastor.
May nga gagit sa tanan. Good morning, kag welcome gid sa aton nga pagkalimbahon sa mga aga. Kanami no sa aton nga aga nga makasimba kita sa Ginoo. Kag welcome ang aton nga baby boy. Welcome gid. Kag first time yun sila nga nagpupot sa aton. Kag sa aton nga mga neighbors, ay si Manang Evelyn Kasipi. Kag aton mga neighbors ng Cora, si Manang Erding. Kag si Ma'am Archie, kag si Manang Nilo Alibuga, kag si Mugat family. Kag sa mga otoran naton nga nagapupot sa aton online, good morning kag welcome gid sa aton nga pagpalimbahon sini nga kaagahon. Kanami sa nga mga kabataan nga hatag sa nga special number sa Ginoo. Amo gini no? Alin pa sa nga gagmay, siling gali sa pulong sa Dios. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kung anong mga naton dasang gagmay kita, madalagi naton sa maglagko kita, no? So, kung anak kita sing unang nga palakaon kita kanoon, magdako kita palakaon kita kanoon, no? Pero subong gali hindi na gali ano siya healthy kung magdamo kita kaon sa kanoon. Okay? So sining aga, salamat gid sa Ginoo nga makabukas kita sa iyang mga pulong, ang pulong sa Ginoo kalanon dinhi sa aton mga kalag. Kag diri sa Hebrews chapter 4 verse 12, yung mga Bible kamo dira, palihog bukas sa inyong mga Biblia, sa mga electronics Bible. Kag any version, NIV, King James version, o kung ano man nga, hindi kayo version, welcome gid, no? So, ang pulong sa Ginoo, magabasa ko diri sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ini King James version 16th century pa ini, no? Palihog lang sunod sa inyong mga mata. Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God says, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Kabayang Ginoo mga kamay sa pulong. Let's pray. Lord God, thank you so much, O God, for your holy words. Help us, O God, to understand your message this morning. Be our speaker. Kabay Ginoo nga ikaw gid mahatag sa amon sang kaalam. Even, O God, ikaw gid Ginoo hatag sa amon Ginoo sa pagtutuson sa pagpatuloy sa mga pulong. Help us, O God, bisan pa Ginoo sa pagpadayon namang Ginoo tabuga ang kaaway nga na mag-distract sining nga hilibuton. Cover us, O God, with the precious blood of Christ. In Jesus' name. Amen. May aga sa liwat kay ang pulong sa Ginoo nagasiling diri sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart. Siling diri sa nga Bible, sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong kuno sa Dios buhi kag active, no? Buot sa lingon nga may ara ini siya nga gahom sa aton nga tagsa ka mga pagpangabuhi every time nga mabatian naton ang pulong sa Dios. Mga kauturan, ang pulong or a word, bisan ordinary people ang maghambal, may power na siya. Diba? Kesa masiling ka bala nga daw hapos lang sa aton sa paghambal sa mga pulong. But there is power in the spoken word. Kaya kung lang taon ni mo Ginoo mga kabataan, lang taon naton ang mga kabataan, kung hambala naton sa maayog nami man ang ilang mga attitude. Kung kaisa, kung maakit kita kung ano lang atong nga ginahambal, nag-apekto man ina sa ila. Dumduman ninyo kung kilala niyo si Thomas Edison. Thomas Edison, muna siya ang inventor. Ang iya patent ng mga inventions siya. Sobra isa kalibo, 1,093 ka inventions. Kung sagon siya na iya nag-invento, no? Kag kita naton nga nakaalam ini ka genius, gitawag siya the genius of the century, si Thomas Edison.
Pero wala ka mo kabalo nga sing gamay siya. Isang nag-eskwela pa siya. Sila isang iya nga teacher, nabatian niya nga nagalibot ang mga inspector, ang mga superintendent sa mga eskwelahan. Ang iya teacher, nag-istoryahan ay nabatian niya si Thomas Edison. Siya ginastoryahan. Kasi din sa iya teacher sa inspector, Thomas Edison was an adult student, not fit for schooling. Bunsan mo ka, dahil sa iya tugluan. Not fit for schooling, hindi na siya pagpa-reporton. No? Amo ang plano sa maestro. Kasi nabatian ni Thomas Edison, he went home crying. Hindi siya. Kina-hurt siya. Yan nga amo ning hambal sa akon nga teacher. Apang ang iya nga mother, nag-defend sa iya, no? Nag-defend sa iya, nagkanto sa eskwelahan sa iya, sir, na agi nang balani mo ang bata kung amo sila. Wala ka balong ang iya nga brain. No? May brain ni siya, maayon ni iya nga brain. No? Kag maalam ini siya nga bata. Di sang nabatian to ni Thomas Edison nga amo to ganing hambal si Eloy. Gintindugan niya gid nga maalam siya. No? So, he was determined nga maghimo sang mga tanan nga mga excellent things agud to nga ma-claim niya ang ginahambal sa iya Eloy nga maalam. Diba? So word sa pulong sa Ginoo sang tao, ordinary nga mga pulong, maka-hurt kag maka-bless man. So ang mga pulong nga nagagwa sa aton mga baba, mas dalong ang iya nga dulot sang sa physical one. No, kung pilasan ka kuno maayo lang na. Pero kung maghahambalan ikaw sa hindi maayo nga mga sigilanon, mas budlay din naman ikaw. Diba? No? So, ano sila gani isang isa ka nursery rhyme? Sticks and stones can break my bones, but words can break my heart. No? So, mana siya, no? Tandaan natin nga ang words dapat halungan natin. Kita nga mga Pilipino, hindi tayo aware, no? Sa aton balang nga do ara no sa atong culture nga daw wala na nato ginaseryoso kid, no? So kung makita naton isa ka bata, ginabansagan naton dayon, no? Punubo gani si putot. Kung itong gani ligra, no? Nga mo na, no? Kung puti gani si kano o kung si pisay, no? Amo na nga aton niya. Wala dili na nay aware ko sa mga iban nga mga punsod, sensitive na sila kay kung ang balon mo tao nga negro racist ka na dayon, no? So nagapangakit na sila. So mo na siya nga careful gid kita. Words affects us that prompts us to do something, no? So mga words ini sa mga ginahambal naton nga mga ordinary. Nagadala ini sa ginatawag nga curse or blessing. Pero ang pulong sa Ginoo is much more powerful than the words of man. Diba? So diri sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. So diri sa pulong sa Ginoo, God's word is alive and active. Amo na ang pulong sa Dios gamahanan gid ini siya. Kag tarupangda naton nga paagi sa pagpamati sa pulong sang Ginoo nagaabot sa aton ang pagtuo. Di ba? Kisa masiling kita paano bala magdako ang akong pagtuo. Si Dwight L. Moody, ini siya isa ka bantok na preacher. Sang bago pa lang siya tugyan sa iyang kabuhi sa Ginoo. Gusto niya nga ang iya pagtuo magdako permi kay siling diri sa Bible may mga taong may mga sakit kag siling ni Jesus sang nagtuo sila niya ang imo pagtuo amo ang nag-ayo sa imo. Amen. Bayara dira nga there is nothing impossible with God tungod ina sa pagtuo. Yan amo na ato diri nga word with God nothing is impossible. Na kung tuuhan nimo ina mangin matuod ina sa imo. Amen. May mga testimony kita. Si Manang Bilen grabe ni testimony matutuod nga ang Ginoo gid nagbulig sa ila, no? sa abilog nga panimalay. So because of faith, anong faith? Ang faith nagaabot sa aton paagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Romans 10:17, so belief cometh
of hearing, and hearing by the word of Christ. Kung nagapamati kita, nagabasa kita sa pulong sa Dios, ang aton pagtuo nagadako nga nagadako. Amo ni si Dwight L. Moody sila niya, Lord, grabe ng akon nga ano nga pangamuyo nga magdako nga akong pagtuo, daw mo nagyapon ako. Isa taas akong pagtuo, isa naganupo. Ano man Lord man. Hasta sa uli nga nakita niya ining Romans chapter 10 verse 17 nagasining. So, belief cometh of hearing, and hearing by the word of God. Sa ESV. Sa King James Version, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kung nagapamati ikaw permi sa pulong sa Diyos, nagatubo, kag nagatakbo, ang imo nga pag-tubo. Sa mga naakon sa pulong sa Diyos, testimony na akon, nga sa una, makasimba ka, mayuman, makasimba, mayuman, hindi, no? Kaya sa lima, simba ka, birthday, ganit, Semana Santa, Christmas, di ba mo na aton nga, ang kultura, tagid dyan ng mga Pilipino, nga, ang aton nga nature, wala kita sa nga, ang priority natin ang Diyos, o ang pagsimba sa Diyos. Sa ulihi, pang testimony, nga sa high school ko, nag-punto sa excursion, sa baybay, kaya nag-champion kami sa amon nga, interview runs, no? First year, mga freshmen, nag-champion. Lumipay, di kami excursion. Sa ulihi, nagpatuga-tuga ako kanto sa baybay, hindi ko gali kabalo maglagoy. Nangwa lang kami tuya sa shells. Sa ulihi, after lunch, galigid ako, nagataog, hasta nga nalubos. Kaga, sa natuna ko sa dalom sa tubig, damo na sang tubig nga ako nga natulon, no? Kita na ako na ang tubig kataas. Kay gasanag din sa babaw. Bisa ano ko ka, hindi ko kabalo maglangoy sa na tulon ko lang natulon tubig hasta nga dumalupok na kita ako ng bukan. And then flash ako mind. Ang nabatian ako yung pulong sa Ginoo sa radyo. Kaya kung maglakat kami sa yung una, pakato sa eskwelahan, nalakat lang namon na sa balay, pakato sa eskwelahan. Malabayan namon mga pamalay. May mga pamalay na kapaan sa radyo. Siguro DYBS to, no? O kung DYRL, no? May nagawali. Sila yung sa nagawali, Romans 10:13, ang bisan sino nga manawag sa ngalan sa Ginoo manilos. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, nagsunod sa ako nung pinsan, ato ko sa itanong tubig, kag ginpangamuyo ko, nanawag ako sa Ginoo. Lord, save me. Tatlo pa words. First year high school, hindi ko ginamalikatan. And then, dugay-dugay, damo nagahambal nga may nanumos. Tatlo kami gali ang nanumos during that time. Pero, sa mo nga time, naluwas ako sa Ginoo. Nakatungtong ko sa bato, pag ginsugat ko nila. Punta mo na ako nga nainom nga tubig. So, ang masaling naton nga, ang pulong sa Ginoo nagtubo sa akon ang pagtuo. Kaya nabatian ko to. No? Sila isang pulong sa Diyos. Ano gani? Faith cometh from hearing, and hearing of the word of God. Inanglan. Kung nagapamati ka kili sa pulong sa Ginoo, nagatubo ang imo nga pagtuo. Siling diri, kung patayon natin ng Hebrews 4:12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart. The word of God is sharper than double-edged sword. Kung matalong ang double blade, talong pagit ang pulong sa Ginoo. Kaya ang maigo gali sa pulong sa Ginoo nagalapos sa imo soul and spirit, sa imo kalag, and even your physical body, joints and marrows.
Grabe gini, no? Ina ba lang, grabe imo nga worries, grabe imo nga mga problema, kag sa nakabasa ikaw sa pulong sa Ginoo nga siling, come unto me, all who all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Hindi ba lang sa lahat na upawan mo ko sa pulong sa Diyos ba? Di ba lang? Double-edged sword. Sa imo nga kalag, sa imo espiritu, nagalapos, bisan pa sa imo joints and marrow. No? But sa lingon, ang physical nimo nga ginabatyag, upawan ikaw. Kaya kung wala ikaw nakapamati sa pulong sa Ginoo, ang stress grabe. Subong, mga damo sa balatian tungod sa stress. That's why hindi kita magpa-stress. Kung may ara kita ng mga problema, itugyan sa Ginoo. Amo ginanga, ang pulong sa Dios nagahambal gid sa aton. Kasi nangani dira sa James, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kung ang Ginoo nagakabalaka sa imo, nagaulikid sa imo, nga asagad kita sa lukdo sa aton yung mga problema. Mas stress lang kita. Kasi di nga ba lang nga, wala ay kumahimo sa ako nga problema. Di wala ka man sa mahimo, asagad ka pigit problema, no? Di ba lang? Ang problema, makabulig sa imo, hindi, no? Pero kung magtugyan ka sa Ginoo, mag-surrender ka sa tanan, ang Ginoo nagahatag sa imo sang peace. Kag maga-clear up ang imo mind, kaya ang Ginoo magatulo sa imo ano ang imo dapat imo. Amen? Amo na siya. Ang pulong sa Dios is double-edged sword. Kaya kung ang tao makabatigan isang pulong sa Ginoo, may ara changes sa iya nga pagpangabuhi. No? So, ang pulong sa Diyos, amo ini ang ginahatag sa aton. Kag sa ikatatlo, siling diri, and piercing even to the dividing soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart. Nagali, kung pagpili sa imo, taging pusoon sa imong mind, intent sa heart mo, ang pulong sa Ginoo, no? Maging effective ini sa aton kung tuuhan naton ang pulong sa Diyos. Kasi sa pulong sa Ginoo, we are cleansed and nourished by the Word of God. Abi naton nga pagkaon na makapanorish naton siling sa pulong sa Diyos, Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi lang gali sa pagkaon kita mabuhi, kundi sa sa kapulong nga nagakawas sa bibig sang Ginoo, mabuhi ang tao. Amo na nga bisan ano kanamit sa pagkaon bala. Kung hindi gani maayo ang inyong relationship sa inyong panimarito, wala ka gana, no? Pero bisan hindi man ginamit ang pagkaon, makapasalamat ka sa Ginoo pag malipayon ka. Ito ka kadamit sa imong pagkaon, no? Kaya nga aman, hindi naman sa amo sila mabuhay ang tao, kundi sa kapulong nga atong mabatian nga nagikan sa Diyos. Nagahatag sa aton sa paglaom. That's why ang mga tao nga arap na sa death row, ano nga ni ginahimo? Sila ginapakaon sila sa labo. Last muna ni. Doon hindi sila magtandog. Kaya nga, ang galuan nila nga wala na sila hope. Kaya nga, idatuan na sila sa electric chair o kung pamatatan sila. Pero ang hope, kaya ara kita sa Ginoo, tungod sa pulong sa Diyos, nagahatag ini sa aton sang kasigla sa pagpangabuhi. Okay? So, mga pulong sa Diyos, dapat naton ini ipigan sa aton ng pagpangabuhi. Every time na makabati kita sa pulong sa Diyos, pamalandugan naton. Hindi sa padamo-damo, no? Sa mga Bible verses, hindi sa padamo-damo Bible verses nga nabalan, kundi sa pagtuo sa pulong sa Diyos. Kaya kung magbasa ikaw sa pulong sa Diyos, makahatag ini sa pag-nourish sa aton
nga espiritu kagalag kag nag-apekto ini sa aton nga physical nga lawas. Isaiah 55 verse 11 nagasiling, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Sa di sa pulong sa Ginoo, ang mga pulong nga iya ginsabog, no? Sa bugos nga kalibutan, hindi magabalik sa iya nga wala sa may ma-accomplish. That is why yung mga tao makabatik sa pulong sa Ginoo, may changes sa ilang pagpanabuhi. No? Kaya sila isang pulong sa Ginoo, may ma-accomplish din ang Word of God kung tuuhan ini sa tao. Matabla, sila isang isa ka katao sa niya. Mangkot sa pastor, ano imong memory verse? Kasi yung mga Bible verse kita, no? Gina-print out na naton diri Psalm 91, no? Kay Manang Cora, may harangan na siya. Psalm 91. Kasi kinamit sa verse. Tini nga tao, sa rin yan, di ko matumduman kung ano nga verse, basta it shall come to pass. No? Na-illustrate na natin sa nagligad, nga inang it shall come to pass, bisan diin mo lang na makita dito sa Bible. Kasi hindi ko na matultulan, pero ma-apply na ko kay ginaturuan kong tulong sa Diyos. Kung wala po kwarta, magani, it shall come to pass. Malipas man lang ni, no? Kung damo ka na gani, gabugana na, hindi ka magtikal-tikal kay nga, it shall come to pass. No? Malipas, maubos ka na yapon. Kita mo, nag-ano siya yan, paumpaw sa iya ang pulong sa Ginoo. We have heard the written word of God. Amuning sa Bible, nabatian na ito. Ining word, the written word of God, gintugot ini sa Ginoo nga makalabot sa atin. Agod magtuo kita sa living word of God. Sino na siya? Si Kristo Jesus. Na nagapadayon sa pag-nourish sa aton. Kag mangin aton Ginoo, kag aton manluwas. Salamat di pa sa Ginoo nga kita nagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo. Kag aton manluwas sa aton Ginoo. Kapay ang Ginoo magpakamaayo sa iyo pulong, magapangumagyo kita. Amay nga labing balaan Ginoo, thank you so much, O God, for your words. These wonderful words, O God, yaamon na. Baton Ginoo nagikan sa imo. Lord, ang imo mga pulong milagro hindi nga nakalabuot sa amon tungod madamo Ginoo sa history Ginoo nga luyag na ini Ginoo papason upang Lord by your power and your miracles of it. Nakalabot ini sa amon kag na-translate ini for hundreds of translations. Agod labang may baluan namon kanang ang imubugtong anak ng si Kristo Jesus. Pagpadayon ikaw Ginoo sa pag-nourish amon sa imong pulong, pag-nurture sa amon. Nagapangabay kami Ginoo. Puligi kami amay sa pagkabuhi nga ayon gid sa imong pagbuton, sunod sa imong pulong. Thank you so much for your word. We praise you. And we thank you for it. In Jesus' name. Amen. Salamat kay Pastor Sumugat sa mga pulong sa Ginoo. Sa sininga time, magkakad pa kita sa pagkuha sa aton nga tithes and offering. Magapalipod na sa Ginoo. I will be reading from the book of 2 Corinthians chapter 9 verses 5 to 15. So I thought it is necessary to urge the brothers to go on ahead to you,
and arrange in advance for the gift you have promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an instruction. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. This time, magkakanta kita sa doxology. And after that, mag-praise si Pastor Susan sa isang number. As from whom all blessings flow, praising all creatures may belong, praising Baba, we are the windows, precious Father, Son, and Holy Ghost. Let us pray. Lord God, ina-offer namon Ginoo sa imo ni amon tithes and offering. Sabay ko Lord magpakamaayo sini gamitin mo Ginoo sa pag-advance sa imong kingdom. Sa imong elikiton Ginoo. Kag Lord, nag-pray kami Ginoo kanaka pangayo sa imong pagpakamaayo sa mga kamot nga naghatag sa imong Ginoo. Ibalik ang imong nga favor kag protection ni kami Ginoo sa gihapon. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas ni amon pangamuyo sa paghalay. Amen. Okay, so sinigat time, let us have our welcome and announcement. Gina-welcome gid liwat ang tanan. Good morning gid, ari si Tita Cora, si Tito Ernie, si Tita Lars, morning, si Tita Evelyn, si Lenny Ma'am RG, si Tito Nilo, kag si Bibizia, kag sa tanan ni Ari Bis Mamay, Ari Man, kag sa sumugat family. Kag sa kay, sino gani? Ha? Si Ralph. Welcome kay Ralph. Good morning. Si Ralph sa kano. Morning kay Ralph. Kag sa tanan, kay nag-upod sa doon online. Good morning kay. Kag sa mag-replay sini. Good morning, good afternoon ka. Good morning. Gina-recognize ta ang my birthday sila nga January. O, dapat sa last na gina-recognize no sa first Sunday kung nalipatan. Sino ang my birthday this January? O, si Tita Evelyn. Sino pagid? Okay. Si Arian, sa last wala na nakantahan. Si Arian, January 15. Okay, sige kantahan. Tapos sila kag i-request na si Pastor Sumugat sa pag-pray. Request na si Tita Magtindog. Okay, let us sing Happy Birthday. Happy Birthday. Ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. We sing a happy birthday to you. God's love, God's grace, God's blessings be yours the whole life through. Request natin si Pastor Sumugat sa pag-pray. Pray kita. Happy birthday man sa kay Rodora sa January 25. Akan naman. Okay? Sige, let us pray. Lord God, salamat kay Ginoo sa bago naman Ginoo nga tuig, nga imong gindugang Ginoo sa imong mga kanakan. Kabay ko gid mag-bless kay Ginoo sa kay manang Evelyn Kasipi. Lord, protection ni siya Ginoo, dahil sa maayong alawas, lawig ng kabuhi.
kag blessings Ginoo sa ilang nga pagpanguli. Sugumang Ginoo sa kay Aryan dyan, sa Riego, nagapangamuyo kami. Kabay ko gid magpakamaayo sa iya nga pagtuon. Kag nagapangayo kami Ginoo sa imong Ginoo mga blessings Ginoo para sa iya magkinayanon, para sa iyang buwas lang. Sugumang Ginoo sa kay Rodora, sa January 25, kabay ko Lord magpakamaayo man Ginoo sa iya. Thank you so much, O God, for another year. Ngayon mo ginatag sa iya. Kay ko Lord mag-guide sa iya, gamita siya Ginoo sa imong pag-alagdan sa padayon Ginoo. Kay Lord, nagapangamuyo kami. Let your Holy Spirit empower them. Let your holy presence, O God, magalikop gid sa ila sa bisan diin sila Ginoo makadto ang imong presensya mag-aapin sa ila Ginoo. Kag kabay ko Lord ang magbubo sa pagpakamaayo sa imong mga-anakan. Kag ginabalikin namon sa imong tanan nga pagdayaw pagpangabay sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you, Pastor. Happy birthday gid liwat sa tanan. Kisa atong announcement, ang aton gali nga worship service every Sunday ga start day at 8:30 AM. Kag every Thursday naga-online man kita live sining sa aton nga worship service. Kag every Thursday ga live man ta kag in person diri man every Thursday 6:30 6 p.m. 6 p.m. 6 o'clock p.m. aton nga prayer meeting kasi nga tuo. Welcome gid liwat sa tanan sa Alagdan Ministries kag sa aton nga pag-close. Okay. Ginagreet na gali ang aring subok nag-upod sa aton online si Yubel. Good morning, Yubel. Kasi kay Ma'am Lina Silpao. Good morning, Ma'am. Welcome gid kag salamat gid sa pag-upod sa aton sa online. Kag sa aton nga pag-close sa sini nga aton tanimbahon, let us sing This is my Father's World. Let us sing the first and the last stanza. Sa last stanza, gina-request ko karon ang tanan sa pagtindog kag si Pastor Sumuga gina-request tanan sa pag-pray sa aton nga closing prayer and My Father's word, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's word. Always be my thought. All the rocks and trees of skies and seas, these lands the wonders wrought. natin gina-request sa pagtindog tanan. My Father's word. Oh, let me never forget that God our God sings us so strong. God is the ruler. This is my Father's word. God hath told his love child. Jesus will die, shall satisfy, and earth that every heart. Request natin si Pastor Sumuga sa pag-close. Let us pray. Ginoo may namon, nagkapasalamat di kami Ginoo sa kagahinan nga maging hatag sa amon. Naghalag kami Ginoo sa pagsimba sa imo. Salamat di Ginoo sa imo Ginoo nga pag tipon sa amon Ginoo. Express namon Ginoo ang amon nga gratefulness, ang amon Ginoo nga kalipay. Nga gin pasagahay nimo Ginoo ang imong bugay sa amon. Thank you so much, O God, sa Ginoo kagahinan. Even your words, O God, nga may gahom sa amon nga kabuhi.
Lord, ang amon pangamuyo, continue to bless your people. Bay ko gid mag-upod, Ginoo, sa sinilman bago nga simana, Ginoo. Sa amon, Ginoo, nga pagpangabuhi, adlaw-adlaw, Ginoo, gina-surrender namon ang tanan. Talaga po kami, Ginoo, without you, God, we are nothing. But with you, God, all things are possible. Salamat kay Ginoo sa mga pulong na amon nabatian, kabay yatong mga pulong, Ginoo, magapabilin sa amon taga-pusoon pangunang-una. Paglubuligay pag kami, Ginoo, nga mag-claim namon ang mga promises kay mo pulong, Ginoo, na punan sa mga saad na dapat namon, Ginoo, i-claim pagtuuhan sa among pagpanabuhi. Lord, you have proven, O God, your goodness and your love. Paagi, Ginoo, sa hatag, Ginoo, sa imong tulanan para sa mga katawhan. Lord, kung imo ginhatagan ni Ginoo ang imo nga tulanan kamo si Kristo Jesus, how much more sa amon makinahanglan sa adlaw-adlaw. Ani Lord, tuuhan ka ginamon, ginapasalamatan. Kabay ang imo pagpakamaayo, ikabubo nimo, Ginoo, sa imo mga tumuluo. Pagkamaayo ha, Ginoo, ang katsikan sa nangyari diri. Ibalik, Ginoo, ang pagpakamaayo, ang abundant blessings, pag-ayo sa mga ginabatyag. Lord, we pray. Lord, give us the healing power, Ginoo, nga nagigangid sa inyo Espiritu. Touch us, O God. Sa amon, Ginoo, nga mga struggle, sa amon nga mga kaluyahon, nagpapangamuyo kami, strengthen us, O God. Kapabakura kami, Ginoo. Sa amon, Ginoo, mga natubangon, Ginoo. Lord, yara ikaw nga nagabulig sa amon. May your blessings be poured out for each and every one of us. This morning, kag sa adlaw nga tanan, your favor, Ginoo, ibubo nimo, Ginoo. Your protection, your safety, Ginoo. Kag Lord, may the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with each and every one of us now and forever. Amen. Good morning and God bless everyone. Good morning. Happy Sunday.